Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay ang mensahe ni Father God para sa lahat ng mga babae maging independent from all lalaki and maging Proverbs 31 prinsesa ka. So, i-share ko muna yung mensahe ni Father God and then i-explain ko ano ibig sabihin niya. And itong video para lang sa mga babae. Ano man ang bata ka, teenager, adult, or even mga matandang ali, para sa inyo to. Okay? So, ito po ang mensahe ni Father God. Tigilan nyo maging dependent sa mga tao, most especially sa mga lalaki. Kasi malulose focus kayo kay Jesus Christ. Hindi mo makita ang mga kasalanan mo. At kung hindi mo makita ang kasalanan mo, hindi ka magsisi sa lahat ng kasalanan mo. And kung matitigas ang puso mo pa rin, then malulose ang salvation mo. Ito mga lalaki, they are yung mga worldly, sinful men. Mga bata, bata sila, teenager, matanda, basta lalaki. Sila ayaw nila magsisi. Gusto nilang gawin ang kalooban ng Diyos. Ayaw nila mag-submit at obey sa Panginoon, Jesus Christ, sa Lordship niya. Na depend pa rin sila sa isip, lakas, at sa experience nila, yung gawain nila, etc. Okay? So that's why nagbibigay nila lahat ang gusto mo sa puso mo, yung desires of your heart, para maging stagnant ka sa mga kasalanan mo, katulad nila. At para ma-cling on ka sa kanila. Hindi mo sila iiwan. Sila ay blind guides. Kailangan iwanan mo sila. At pumunta ka kay Jesus Christ lamang. Sundin mo si Jesus Christ kung gusto mong pumasok sa langit. So yun ang message ni Father God sa mga babae. Ito mga lalaki, I'm not saying lahat, okay? Hindi sabi ni Father na lahat. Ito mga lalaki, ayaw nilang magsunod sa submit sa Lordship ni Jesus Christ. Sobrang importante yun, okay? Number 1 yun. Ano man, ayaw mong magsisi, kasi ayaw mo magkumbaba and submit sa isang importanteng tao and si Jesus Christ, yung Lord Jesus Christ. Siya ang master natin. Kung ang lalaki ayaw niyang gawin yun, ang taas ang pride niya sa sarili niya. And yun ang blind guides that kailangan iwasan mo sila. Ngayon, sabihin niyo sa akin, paano ko iwasan kung asawa ko, or tatay ko, or kapatid ko, boyfriend ko, madali boyfriend, ganun na. Di naman kayo kasal, di ba? So, pwede ka mag-split. Iwasan mo. Pero kung family mo talaga, especially asawa mo, ay kailangan magkapit kay Jesus Christ. Tanungin mo siya talaga anong dapat mong gawin para hindi nang mahiwalay ka sa yung mga taong ganun. Pero makapasok ka sa langit. Tandaan nyo, ang buhay natin dito, maiksi lang. Very maiksi. Hindi mo alam kung bukas, buhay ka pa. Ready ka ba? Kilala ka ba talaga ni Jesus Christ? Kasi ang dami
ng mga believers, kilala nila si Jesus Christ. Nagbabasa sila ng Bible, go to church, nagtulong lahat ng mga tao. Nagawa nila yung 10 Commandments. Except one, put God first. Love Him with all your heart, your utak, your soul, and your strength. Diba? Sabi ni Father God yun, walang ibang tao mas higit na mahalin mo than kay Jesus Christ, Father God, and Mommy Holy Spirit. Tandaan nyo, kung dependent ka sa mga tao, especially mga asawa mo, tatay mo, kapatid mo, lalaki, okay? Or boyfriend mo. Idolatry yan. Kasalanan din yan. Kasalanan ng rebelde ka. Kasi hindi mo magawa ang kalooban ng Diyos. Sabi daw ni Father God, mag-submit ka sa Lordship ko. Obey my will. O rebelde ka. Tapos prideful. Kasi sa tingin mo, papasok ka sa langit even though gagawin mo ang kalooban mo. Tatlo ng kasalanan yun. Obvious. Tapos sasabihin mo, Jesus Christ, gusto kong pumasok sa langit. Jesus Christ, kilala mo ko. Please. Gawin mo ang homework mo. Magsisi ka. Magkumbaba ka. Tandaan nyo, yung itong mga lalaki, masama. Nagawa lang nila yan para magkapit ka sa kanila. Para maging dependent ka sa kanila. Kasi bakit? Kasi takot sila, maiwan mo sila. Gusto nila mahalin mo sila eh. That's why, ibigay nila lahat ng gusto mo eh. Sa buhay eh. Maging parang prinsesa ka sa buhay niya. Pero, kalooban ba ng Diyos yun? Pwede niya din sabihin, I'm leading you to Lord Jesus Christ. Pero sa gawain niya, hindi. Salita lang. Kasi kung isang lalaki who will lead you talaga kay Lord Jesus Christ, sasabihin niya, when meron kang problema, huwag ka sabi sa akin na tanong ka sa akin ng ano dapat kong gawin or ano yung solution. Sasabihin niya, mag-pray ka, ako din mag-pray kay Jesus Christ. At patapos na kuha natin ang anong nasabi ni Jesus Christ, we come together and we work together. Tapos gawin natin ano sabi raw ni Lord. Yun ang tamang lalaki na who is leading you to Jesus Christ. Partners kayo. Hindi kayo yung katulad dito sa mundo that yung lalaki mas mataas din sa babae na siya yung provider, protector, the leader. Hindi yun. Hindi kalooban ng Diyos yun. Stronghold yun. Kailangan tanggalin mo sa utak mo. You see, pwede ka mag-transform yung buhay mo. Kakayanin mo to. Kasi diba sabi ng Jesus Christ, I can do all things through Jesus Christ who gives me strength. Pero, kailangan mong tulong ni Jesus Christ at si Mommy Holy Spirit sa loob mo. Kung born again Christian ka, meron kang si Mommy Holy Spirit. And tuturuan niya ka maging virtuous, godly woman sa Proverbs 31. Hindi mo kaya. Pero, kung submit ka sa Lordship ni Jesus Christ, kakayanin mo lahat, anuman. Magalit ang lalaki yun, anuman is asawa mo, boyfriend mo, katatay mo, kapatid mo, anuman, kaibigan mo, magalit sila sa'yo, okay lang. Basta gawin mo ang kalooban ng Diyos. Ganun ang matapang ng kailangan maging babae sa Kingdom of Father God. Kung gusto mo pumasok sa langit,
kailangan bitawan mo lahat na distraction sa buhay mo that hindi ka papasok sa langit. So, ito ang end of the message. Sana i-share nyo itong mensahe para sa lahat ng mga babae. Alam nila ganong importante itong message that kailangan magbagong buhay kayo para pumasok sa langit. Hindi madali ito pumasok sa langit. Hindi lang parang sabi ko sa simbahan ng mga pare at pastor, sabihin niyo ng si Jesus Christ ang Panginoon mo, tagapagligtas, save ka na. Hindi ganon. Kailangan magbagong buhay ka, bagong isip, bagong puso. And the only way paano mo makuha yun, submit ka kay Lord Jesus Christ. Meron kang personal relationship sa Kanya. Ganito kayo. Ako mismo, nagbagong buhay. Tignan nyo ng lahat ng mga testimonies ko. Babae ako. And I'm trying to be a virtuous, godly woman sa Proverbs 31. Hindi ako perfect, but nakita ko ang dami kong na nagbago sa buhay ko. And I become an inspiration sa mga madami pang tao, babae, lalaki, bata, o matanda, to let them be closer to the Lord Jesus Christ. Yun ang purpose ko sa buhay. Sana ganun din kayo. Hindi kayo maging stagnant sa mga kasalanan nyo kasi gusto nyo maging treated as a prinsesa sa mundo dito. Sa asawa mo, boyfriend mo, tatay mo, kapatid mo. Kasi po, kung susundin mo sila, pupunta kayo sa impyerno, dalawa kayo. And sino man ang who will be with you guys. Pero kung susundin mo si Lord Jesus Christ, papasok ka sa langit. Guaranteed. So, sana piliin niyo si Jesus Christ. Mahal ka niya. Sobrang mahal ka niya. Ito mga lalaki, mahal nila ikaw kasi sa katawan mo. Tell you the truth, sa katawan mo, kasi sabihin mo sa kanila, salamat, yung napakita mo sila, mahal mo sila sa gawain, sa salita. Yun ang gusto lang nila sa iyo eh. Pero yung kaluluwa mo para pumasok sa langit, di sila seryoso. Ayaw nila pumunta sa langit kasi iiwan mo sila. Kasi hindi naman sila pupunta dun eh. Diretso na sila sa impyerno eh. Gusto mo kasama mo sila. So, this is the end of the video. May Jesus Christ bless you.